All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calafabton, amoy nakaka-joyful! Calafabton, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas, ang oras pa 6:37. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito pong DZRH, Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng, ay Thursday pa lang? Bawal pa maging tamad. Sulong pa, sulong pa. No, trabaho pa. Hindi pa pwede ang tatamad-tamad dahil bukas ay Friday. May trabaho pa po bukas. At para po sa iba, malungkot man, dapat masaya kayo na may trabaho, yung mga magtatrabaho sa Saturday. But anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Magandang ating talakayan. Ito po ay kasunod noong ating naging talakayan ng Friday and Thursday last week, no? Dahil alam ko po na naipangako ko sa inyo na tayo ay magpapatuloy doon sa question, doon sa siya ay tawag doon na pagkaitan ng mana. Kasi ang sabi po niya nung namatay yung nanay niya, inangkin na ng kapatid niya yung property, at dahil nga po ang sinasabi, hindi ka naman totoong anak
Sabi nga lang, doon sa amin po sa Marinduque, kapag ka hindi tunay na anak, or kapag ginu-joke, no, pinagtitripan, ayun yung, huwag niyong gagawin na, no, nagiging uri ng pambubuli, ano, or paraan ng pambubuli. Yung sinasabi, ay, hindi ka totoong anak, putok ka sa buho, no? Buti sana kung anak ka ni malakas at ni maganda. Pero putok daw sa buho, yun yung tawag, yun yung joke nila, ano. Yun ang paraan ng pambubuli sa mga bata. Huwag niyo pong gagawin yun, ha. Yun po ay tumatatak sa mga bata, no? At hindi po maganda madalas hindi po maganda ang kinalalabasan, no? Usapang Legal. Pero po dito po sa ating sitwasyon, paki-flash nga RHTV dahil ang tanong, ay ito pala, hindi pa pala tanong. Attorney, namatay po ang mother ko last year at inangkina ng kapatid ko ang mga ari-arian ni mama. Wala daw po akong karapatan kasi solong anak daw siya at nagpagawa po siya ng affidavit of sole heirship. Hindi daw po ako totoong anak pero may birth certificate po ako. Wala po ba akong karapatan kung totoo pong hindi ako tunay na anak kahit may birth certificate ako? Usapang Legal. Alam niyo po, common ng pangyayari ito, ano, hindi po ito nalalayo sa katotohanan. In fact, dito pong question na ito ay totoong tanong ipinadala sa atin sa ating messenger. Dahil marami po sa ating mga kababayan, no, may mga personal akong kakilala na ang ginagawa kapag ka hindi magkaanak o kaya naman kahit na may anak na pero gusto pa ng makaisa pang bata, no? Ang ginagawa po sa halip na idaan sa legal na proseso ng adoption, ang ginagawa po pumupunta sa ibang lugar at ipinarirehistro bilang anak o kaya yung iba late registration o kaya naman yung iba ay tinatawag na simulated birth, no? Kahit late registration yan ay simulated birth pa din yan kung hindi totoong nagre-reflect ng totoong sitwasyon or totoong status ng bata. Usapang Legal. Kaya common po ito, no? Yung iba ampon daw pero sa totoo lang sinisimulate yung birth, no? Totoo namang totoo namang hindi biological child pero dinadaya po, no, sa pagpaparehistro. Yan po ay pinag-uugatan ng kawing-kawing na problema, no? Lalo na kapag ka po nawala yung nagkukup-kup, no, yung mga magulang at alam o lalo na kapag ka po merong medyo swapang-swapang o gusto lang na ay totoo. Eto ako naman karapatan ko ito bilang totoong anak, no? Kapag ka ganito nagiging assertive na po, no? Kapag ka usapin ng mana. So malaki pong problema sa pagitan ng inampon o ng sinagop sabi sa Bisaya at saka po doon sa biological child. Usapang Legal. Pero kapag ka po ganito, no, hanggat hindi po naki-question yung ang pagkalegal or yung pagiging tunay na anak ay hindi po pa pwedeng angkinin, para sa ating tagapakinig na nagpadali nito, hindi po pa pwedeng angkinin ng kapatid mo, no? Solohin ng kapatid mo ang lahat-lahat ng naiwan ng inyong mama. Usapang Legal. Kasi kapag ka po namatay ang magulang, ang mga anak ay compulsory heirs, no? May karapatan sa mana kahit walang will or kahit walang last will and testament at hindi pwedeng ipagkait basta-basta or sabi-sabi lang. Nasa listahan po ng compulsory heirs ang legitimate children, no? At sa family code nakasaad pa ang iba pang mga legitimate ang iba pang mga compulsory heirs at yung paraan po para patunayan ang filiation at pagiging anak. Pero kung meron pong birth certificate, meron pong presumption of regularity, no, ang pagguha ng birth certificate at merong presumption, no, na ito nga ay anak ni Mr. X and Mr. Y, Mr. and Mrs. Y, no? Kapag ka po ganito. Ngayon, ang tanong, maari ba na questionin nitong biological na anak yung pagiging anak mo ng iyong mga magulang? Usapang Legal. Ayan, may binabanggit po na affidavit of sole heirship, no? Kapag ka po may affidavit of sole heirship ay hindi automatikong patunay na siya lang ang tagapagmana. At in fact, kapag ka po
merong ganito, no, yung affidavit of sole heirship, at hindi naman totoong solo siyang tagapagmana, ay maari pong maging pag-ugatan ng isang kriminal na kaso, no? Yun lamang po na pag-i-execute ng affidavit na ganito, sinumpaang salaysay, no? Dahil ito po ay sinusumpaan ni notaryo, ito po ay kapag ka hindi totoo, ito po ay perjury na maituturing isang kasong kriminal at merong kulong. Usapang Legal. But anyway, bago po tayo magpatuloy, no, feel free to share our discussion tonight. Pwede po ninyong i-share ang DZRH News Television, gayon din ang sa YouTube, at pwede din po ninyong i-share ang ating DZRH TV 4K Live, DZRH TV News, DZRH News Facebook page, o kaya naman ay DZRH News Television Facebook page, dahil we're back, no? Dahil we're back, no, sa Facebook, sa Meta. Yan, nakabalik na po tayo. Kaya feel free to share our discussion tonight. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Lalong-lalo na po yung mga nanunood sa atin dito sa YouTube. Nangunguna po si Ma'am Teresita Atienza. Gayon din si sino pa bang mga nandito? Unang-una si Ma'am Teresita Atienza. Maraming salamat po, ma'am, ha. Hindi talaga nag-absent itong si Ma'am Teresita Atienza. Maraming salamat po. At syempre pa, si Alexis Tiger, gayon din si Romel Livids, Frui Vita, nanunood sa atin sa Angeles City sa Pampanga, Kenneth Arevalo, na Imbag Arabi, Imam Grace Rector, Francisco Garcia, sabi ni Francisco Garcia, tunay akong anak. Ako din po. Henry Dolohan sa Botolan, Zambales, Elmer Bendol, Jerry Sumagaysay, Tita Ami Miraflor Garcia, si Gael Enriquez, Ivy Gutierrez sa Tayug, Pangasinan. Galing ako dyan sa Pangasinan, pero dyan po sa Lingayen. Magandang gabi si sa'yo, Raul Destacamento dyan sa Sorsogon, Jerry Sumagaysay, at mga Talavera, Nueva Ecija, Joy Garimbao sa Michigan, Eduardo Narvaez, at maraming iba pa. At syempre pa yung mga nanunood din po sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, ay parang nasa RHTV na ba tayo? Parang wala pa, no? Parang hindi pa tayo live sa DZRH television. But anyway, no, feel free to share our discussion tonight para marami pa pong matuto sa ating talakayan. Usapang Legal. Sabi ni Gael, finally, may FB Live na ulit. Oo nga, nakakamiss din, Ma'am Yvette Escueta, magandang gabi po sa inyo. At babatiin ko na din yung pumunta po dito nung Tuesday, bumisita po sa atin, nag-consult. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Merla Aragon, gayon din ni Miss Aileen Aragon, ang kanyang beautiful daughter. Maraming salamat po sa pagdalaw, pagbisita, at good luck po sa inyo. Usapang Legal. Si Melvin Letrodo ay hindi rin po uma-absent dahil lagi po siyang nanunood sa atin. Magandang gabi po sa inyo, Yaya Violeta, Ma'am Violeta Baynosa. Sino ba itong nagpapabati? Tita, sino ba ito? Sabi niya, oy, my beautiful daughter. Sino ba ito? Si Ma'am Tita Mimi ba ito? O si Mami Rose Lara? O si Mami Olive Bustamante? Arami ko kasing nanay-nanayan eh. Isa pa sa nanay-nanayan ko dyan, si Tita Sita Arevalo. Nanay-nanayan ko din si Tita Ami Miraflor Garcia. Marami po ang si Mami Rose Lara pala ito. Magandang gabi po sa inyo, Mami Rose Lara. At syempre pa, happy birthday po, Ma'am Violeta Baynosa. At syempre, sa lahat po ng nanunood, nakikinig sa atin, magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. At balikan po natin ang ating talakayan. Binanggit po natin before we pause for yung some greetings, yun pong affidavit of sole heirship. Ano ang sinasabi doon? Sa affidavit of sole heirship, sinasabi po, ako ang nag-iisang solong buhay na tagapagmana ng aking mga magulang na si Mr. and Mrs. Y o Mr. and Mrs. X. At ina-adjudicate ko sa aking sarili ang lahat ng
ng kanyang mga ari-arian dahil bilang isang natitirang anak or natitirang sole surviving heir, no, sa akin nabibilong ang lahat ng mga ari-arian ng aking mga magulang. Ganun po ang isinasaad doon. Usapang Legal. Pero kung ikaw nagdeklara ka ng affidavit of sole heirship o kaya naman ay self-adjudication na ina-adjudicate mo sa sarili mo, no, itong mga ari-arian na ito, pero meron ka palang kapatid, no, abay nagsinungaling ka doon. Kasi yun po ay sariling salaysay, no, at ito ay usually ginagamit ito, no, sa mga transaksyon. Yung mga nagbebenta po ng mga mana, ibinibenta yung karapatan sa mana, yun po ang usual na ginagamit, ano, para hindi ko na isi-settle, kayo yung mag-asikaso, may special power of attorney na din to process, no, to settle the estate. Yun ang magiging problema. Kaya pagka ganito po, sa mga buyers, mag-due diligence po kayo. Usapang Legal. Now, pag-usapan po natin, mga tagapakinig natin, yung namang birth certificate. Kasi, yung birth certificate ay sinasabi, may birth certificate ako ni nanay X at ni tatay Y, no? May birth certificate ako, eto, siya ang mga magulang ko, no? Hindi sinasabi dito na ampun ako, no? Nakalagay dito, ako ay una or panganay na anak or pangalawang anak ni nanay at tatay, no? So, yung affidavit of, yung pong birth certificate, ay malakas po na ebidensya ito, pero pwede po itong questionin kung ito ay peke o kaya naman ay simulated, no? So, kung peke ito o kaya naman ay simulated, pwede po itong matalo, no, ng ibang mga ebidensya. Usapang Legal. Halimbawa po, ikaw lumalabas, ikaw dapat ang panganay. Pero yung bunso mo, yung sumunod sa'yo, lumalabas sa record, first child siya, ay ano ka? 'Di ba? Isa yan. O kaya naman yung ibang mga dokumento, may pagpapatunay na, hindi naman nagbuntis. Hindi nagbuntis si nanay noong mga panahong ito. No? O kaya naman, hindi pa sila, kumbaga, wala ano bang mga patunay o mga hindi pa sila kasal, hindi pa nga sila nagmi-meet ni nanay at tatay, yung mga ganun. Usapang Legal. So ikaw, kapag ka mayroong ganito pong sitwasyon na may nagsasabi na ito talaga may patunay ako, ikaw ang may kailangang pagpapatunay ng filiation kapag kinukontra ka. Kahit may birth certificate, kung ito ay questionable at may malakas na rebuttal, maaring hindi sapat yung birth certificate mo. Usapang Legal. Okay, Lucia Viernes, magandang gabi. Thank you very much po for watching and listening. Si Mami Belen Rivera, magandang gabi. And Ramel Maluto, si Joy Garimbao. Itong si Ramel Maluto, dyan pala yan sa Guimaras. Itong si Joy Garimbao, malapit na po ang taon ko dyan sa Lingayen, Bugalyon. Malayo. Haba-haba ng biyahe, pero masarap ang pagkain. Usapang Legal. Bakit kayo? Napakasarap niyong magluto. Bakit ako hindi maka-perfect? Anyway, magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Bale, dalawa lang po yung questions natin tonight. Pero may mga prepare ako ng mga dinisect ko po itong dalawang mga questions na ito pong mga questions na ito ay malapit, no, sa marami dahil usual na nangyayari po ito. At Gilbert, Raul Llanos, magbabalik tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
this Saturday on Scene Zone. Chikahan with indie darling Clara Benin at rewind din tayo sa Senti Feels na hatid ng kanyang Really Got Me Thinking concert. At kilalanin ng US OPM girl group na May May, humandang ma-LSS sa kanilang debut single na Telebong. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang sa DZRH, basketball, entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Lilinawin ko lang ha. For as long as totoo po yung affidavit of self-adjudication, o kaya naman yung affidavit of sole heirship, hindi po yun problema kung totoo po kayong solong anak. Pero kung kayo po ay may kapatid, kaya yan ay legitimate, adopted, or non-marital, yung mga tinatawag nating anak sa labas or illegitimate children, hindi po akma
no? At magiging kabulastugan. Kasinungalingan po kung mag-i-execute tayo ng affidavit of sole heirship. Ang dapat po doon kapag marami more than one ang tagapagmana, yun po ay either extrajudicial settlement of estate or judicial settlement of estate. Hindi po uubra ang sole heirship or self-adjudication kapag merong dalawa o higit pa na mga tagapagmana. Usapang Legal. Magandang gabi po ulit. Ito po ang DZRH, Usapang Legal, kasama ang Panyara ng Bayan, Attorney Rina Seco. At yung tinatalakay po natin, yung attorney ay sinusolo niya ang mana no? Kasi meron po akong, kasi ako daw po ay hindi totoong anak. Putok daw po ako sa buho. Yun ang joke sa akin dati ng aking mga kapitbahay. Putok daw ako sa buho. Kasi hindi daw ako kamukha. Pero kamukha ko naman talaga mga kapatid ko. In fact, napapagkamalan nga kaming kambal ng ate ko, yung sinundan ko. Although mas matanda siya sa akin ng ilang taon. Imaginin mo yun, ang sakit para sa akin. No? Hindi dahil sa hindi ako kamukha, kundi mukha lang kami magkaedad. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. Angelo Redaha and syempre si Angelo Bordeos, Maya Bell, Violeta Montecalvo Zambrano, Ma'am Eileen Aragon, and of course, Mami Merla Aragon. Ayan, dakuan po natin yung next question. No? So, ano nga ba yung karapatan mo? May karapatan ka ba? Kung mapatutunayan na hindi ka talaga anak ni mama, na hindi ka talaga anak ni mama at hindi ka anak ni papa, kung hindi ka tunay na anak or hindi ka biological child o kaya naman ay hindi ka legally adopted, wala kang karapatan na magmana bilang anak sa ilalim ng law on succession na nakasaad sa ating civil code. Usapang Legal. Pero hindi po sasapat na just because sinabi niya na hindi ka anak, uubra na yun. Hindi po yun. Hindi po uubra. Kailangan po ng patunay, matibay na patunay, at binabanggit dito ni Ma'am Teresita Atienza kung pwede bang mag-witness ang ibang mga relatives. Pwede po, na mag-witness ang ibang relatives na hindi naman totoong nagbuntis, In fact, narito po ang picture niya ng mga panahong yan. Sinasabi po na June 10, 1978 yan ipinanganak, pero nakita po ninyo, nakita po ninyo ito, picture na ito. Kasi 'di ba noong araw, noong araw talaga, noong araw, mayroong mga petsa kapag ikaw ay nagpa-picture, hindi po ba? Yan. Doon sa amin sa Marinduque, pupunta kami, magpapa-picture kami kay Pastor Breon dati nung araw sumalangit nawa, So merong lumalabas yung petsa kung kailan kinuhanan yung larawan, when the picture was taken. So magagamit po ninyo kung lumalabas doon, ay June 1 ka ipinanganak, pero narito May 25, ay eto ang sexy ni Mami. So paano nangyari na ikaw ay naging anak ni Mami? At nitong panahong ito, nitong araw na ito taken itong araw na ito, ikaw daw ay ipanganak ng June 10, 1978. Kaya lang etong petsang ito nasa ganitong lugar ka, o paano nangyari dyan na ikaw ay nakapanganak sa San Lazaro Hospital, di ba? Mga ganyang sitwasyon ba? Usapang Legal. So, yung pong mga circumstansyang ito ay maaaring maging patunay para iribat o gapiin o talunin o questionin ang inyong pagiging anak or authenticity ng inyong birth certificate or pagkatotoo ng inyong birth certificate. Usapang Legal. Pero habang hindi po nagki-question ng legal ang pagiging anak ninyo, malaki po ang tsansa na may karapatan ka bilang anak dahil heir ka on record or base sa iyong birth record. At yung birth record po kasi ang isa sa pangunahing ebidensya ng filiation sa ilalim po ng ating family code. Now, ano yung mga practical na unang hakbang? Ito yung
out of court or non-court or court-ready na mga dokumento, syempre, kumuha ka ng PSA copy ng inyong birth certificate. At kung meron, yung baptismal certificate, ganyan din yung school records, medical records, IDs ng parents, no? Pictures, messages, no? Yung mga supporting evidence of filiation or pagiging anak mo ng inyong mga sinasabing magulang. Humingi ka rin po ng kopya ng affidavit of sole heirship, no? At anumang deed of transfer or anumang transfer dokumento, yung kung halimbawa yung anumang dokumento patungkol dito na ginawa ng kapatid mo. At kung nailipat na po ang mga properties, no? Kasi 'di ba may yung iba maagap, no? Nailipat na po ang property, syempre kakailanganin na po ninyo ng abogado at para po siyang makapag-assess sa kaso tulad ng kung halimbawa kailangan na ba ng action to annul, no? hindi po annulment of marriage, action to annul or cancel the documents o kaya yung transfer done on the basis of the fake sole heirship or perjured document, at saka yung action involving settlement of estate at declaration of heirs. So ididemand po ninyo na tayo bilang ako ay anak din, narito ang birth certificate ko issued by this Philippine Statistics Authority. Total naman wala kang proseso na wala kang ginawang hakbang para questionin, no, ang aking pagiging anak. Maghatian tayo, isettle natin ang estate. Habang nag-i-exist po yung inyong birth certificate, at habang walang legal na hakbang, you can always demand settlement of estate. Lalo na kapag hindi pa po natatransfer yung pagmamay-ari or yung title ng property. Usapang Legal! Okay, so dapat po maagap kasi kapag ka po na-transfer na sa iba, no, yung pagmamay-ari ng property to an innocent purchaser or buyer in good faith, medyo mahihirapan na po kayo, no? Dahil kapag ka po nalipat na, 'di ba, meron lamang mula po sa paghahatian, meron lamang pong 2 taon para ito ay habulin, no? Kapag ka po nalipat na ito sa ibang tao, medyo mahihirapan na po kayo. Ang only recourse no is bigyan mo ako ng share doon sa napagbentahan. Ayan. Usapang Legal! Si Teresita Atienza, attorney, sinabi ko noon sa isang lawyer kasi yung partner ng brother ko ay nag-ampon at kunwari anak ni brother. Naawa ako sa totoong family. Sabi ng lawyer, mas kampi ang court sa bata. Actually, hindi naman po mas kampi ang court sa bata, no? Pero ang pangunahing konsiderasyon po ng korte at ng batas ay ang welfare ng bata. No, paalala lamang po kung kayo po ay gusto ninyong mag-ampon, wag po ninyong gagawin yung ipaparehistrong diretso sa inyong pangalan na kayo ang palalabasin na kayo ang biological parents, no? Meron pong madaling proseso na ngayon, yun pong administrative adoption na dumadaan lamang doon sa meron pong ahensya sa ilalim ng po ng DSWD na administratibong pamaraan po ng adoption. Hindi na po kailangang dumaan pa sa korte. In fact, hindi na po ninyo kakailanganin ng abogado. Meron lamang po mga requirements, no? Ang batas, kailangan lamang po ninyong sundin yun dahil gusto po ng batas din naman ng ating gobyerno, no? Na matiyak na hindi naman itatraffic ang mga bata o mga pangangalagaan at mapupunta sa tamang mga tao, no? Yung mga bata, no? Kasi yung iba, di ba, trafficked children. So, yun po ang dapat na iwasan. Usapang Legal! Ayan. At by the way, kung kayo po ay nasa sitwasyon na nagkup-kup kayo ng bata at na-simulate na po ninyo yung birth record or pineke na ninyo, sinabi ninyo na, anak yan ni Rina Seco. Nirehistro agad, no? Sa pangalan ninyo, no? Yung bata, no? Na hindi dumaan sa proseso. Meron pong tinatawag na Simulated Birth Rectification Act na ito po ay pwede ninyong gamitin or i-avail, no, hanggang 2029, no? Kapag ka po umabot sa bago po mag 2029, inayos po ninyo ito, wala kayong kriminal na pananagutan. Ibig sabihin, lusot na po kayo sa kulong, no? Dahil kapag ka po merong nagreklamo sa inyo at nag-simulate kayo ng birth record,
landlord, yan po ay may kulong. Kaya you take advantage, no? You take advantage of the Simulated Birth Rectification Act. You have until, I don't know yung exact date, pero hanggang 2029, I think March po yun, para i-avail yung benepisyo ng batas na ito. Usapang Legal. Ayan, dakuan natin yung next question, RHTV. Ayan, sabi niya, may binili akong property naman na daw ng seller. May affidavit of self-adjudication po si seller na nagsasabing siya lang ang tagapagmana o magkamag-anak sila. Pero, pagkakuha sa bayad, nalaman namin na may kapatid na legitimate at hinahabol ang property, kaya hindi po mailipat sa amin ang title. Pwede bang kasuhan ang seller ng estafa? Usapang Legal. Diba? Parehong may involved na affidavit of sole heirship or pareho lang po yun ha. Sole heirship or self-adjudication. Pareho lang po ang ibig sabihin nun or it pertains to the same document. Na? So, ang tanong naman niya ay may estafa ba na nangyari dito? Yun. Kasi lumalabas, dalawa pala silang tagapagmana and yet inaangkin niya na siya lang. Nangyari na ito. Yung parang may ganito na akong naging kliyente nung bago pa ang fire. Magandang gabi po muna Tita Mimi Arilio. Alam mo, you know what I'm talking about. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. So, maari po itong pumasok sa estafa kasi yun pong paglilipat dahil bayad na po kayo, no? Pero hindi mailipat-lipat ang title dahil nga po meron palang ibang tagapagmana, so hindi solo, no? Mas malinaw po na merong damage or prejudice sa inyo, no? Na ibigay ng pera pero hindi maipasa ng maayos ang pagmamay-ari. So sa ganito pong sitwasyon, no? Pwede pa rin pong pumasok sa estafa kung mapatutunayan na may panluloko. Pero, di ba obvious naman, no? Sabi nga nila, kailangan pa bang i-memorize yan? No? Kailangan pa ba ng sabi nga nila sabi nga sa legal maxim ano nga ba yun? Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself, no? Nag-affidavit of self-adjudication ka. Sinasabi mong solo kang tagapagmana sole surviving heir ka, and yet meron ka pala sa totoo sa realidad ay meron ka palang kapatid, meron kang kapwa tagapagmana. So, the document itself speaks, no? Dahil may kapatid ka, nagsinungaling ka, may intention ka. You have the intention na makapanloko, makapanglamang, makapanggancho. Usapang Legal. Meron pong sa Article 315 no, ng Revised Penal Code, meron pong tinatawag na estafa by means of false pretenses or deceit. No? Kung ang sentro po ng, ay ang maling pahayag, no? Yung maling deklarasyon doon sa affidavit of sole heirship. Sabi nyo, ay, solo tagapagmana ako nag-iisa akong walang ibang heir. Valid ang self-adjudication, tama to. At dahil dito, naudyo ka, no? Naengganyo ka, nabilhin ang property, no? Madalas ito po yung ginagamit, yung Article 315, paragraph 2 ng ating Revised Penal Code, yung ginagamit kapag ka po may deception, may affidavit, may mga assurances, merong concealment, at possible din po meron din isa pang batas, mayroon isa pang provision, Article 316 paragraph 1 ng Revised Penal Code, yung other forms of swindling, no? Nagpanggap na siyang owner, no, ng real property at nagbenta kahit hindi naman talaga siya or hindi lang siya ang tagapagmana, pumapasok din po doon. Usapang Legal. So, yun po mga elemento ng estafa. Syempre, yung mga elemento ng estafa, lalong-lalo na pa sa mga real properties, ang bagay ay immovable. Ibig sabihin, lupa't bahay, building, ayan, a condominium unit. So, kapag po ganito, at syempre, yung offender ay hindi owner o hindi nagsusolong owner at nirepresent niya, no, na siya lang ang iisa talaga, ako lang, no? Matipid ang nanay at tatay, gusto nilang ma-center sa akin ang lahat ng mga ari-arian. Solong tagapagmana, unika iha, yan. At gumawa siya ng act of ownership. In this case, no, nag-affidavit of sole heirship, binenta ang property, no, in-encumber ang property. So, yun po, syempre, naka-prejudice, nakapinsala sa ibang tao at doon sa
totoong owner, ito po ay pumapasok sa kasong estafa. Usapang Legal. No, napakahalaga po ng elemento ng deceit. No, from the very start, or umpisa pa lang, kasabay ng transaksyon, yung elemento ng intensyon na makapanloko, yun po ay pasok doon sa estafa. Now, ano yun naman yung mga next steps mo? Yan na kailangan mong gawin. Alam ko po, no, na marami sa ganito. Nababasa ko, bilang isang marites, legal na marites, nababasa ko po doon sa, active din naman ako from time to time, sa, hindi sa Reddit, wala po akong account sa Reddit, bagaman at merong mga nagko-call ng attention ko dahil may mga nababasa daw sila na nire-recommend ako as lawyer doon sa Reddit. So thank you very much po. I know mga listeners ko po dito yon. Nababasa ko yung mga common na ganitong problema. Ganyan din sa X, dating Twitter, at pinakamadalas po sa Facebook. No? Or kung hindi man, doon sa mga previous discussions natin, common na question, pasensya na lang po kayo, hindi ko lahat ma-screenshot, dahil libo na po yung mga natenga sa akin, dahil medyo na busy po ako nitong mga nagdaang araw. Pero napakarami na po mga questions. Pero ito po yung mga, more or less, kung nakikinig po kayo, more or less masasagot po yung ibang mga questions ninyo patungkol dito. Usapang Legal. So ano ba yung mga kailangan mo? Kunin mo kaagad, no? Yung kopya ng deed of sale o kaya kung may contract to sell, no? Yung resibo, proof of payment, no? Yung mga conversation, lalo na yung self-adjudication, at anumang pahayag ng sole heirship, no? Kaya kunin din po ninyo yung PSA, certificate, death certificate ng decedent, yung namatay, tsaka birth certificate ng seller at ng kapatid mo, at ipakita sa iba pang mga compulsory heirs. And syempre, i-document mo yung damage. Magkano na yung napakawalan mong pera? Di ba? No, kung hindi mo napakawalan yun, dapat nakabili ka ng ibang property. O kaya naman na-invest mo ito at kumita na, no? Bitcoin, o ano ba yung mga katumbas ng Bitcoin? O kaya nag-stock exchange ka na, 'di ba? So bumili ka na ng shares of stocks, kumita ka na sana, nag-invest ka sana sa kung ano pa man, nakapag-buy and sell ka na dapat, no? At syempre, ay demand mo yung sa kapatid mo na mag-settle na tayo, no? Anak ako, so mag-settle tayo, no? At yung gastos ng processing at syempre yung abogado, kasama din po yun. Usapang Legal. Si Frui Vita, false pretense is the direct cause of loss. Ayan. Cherry Sumagaysay, si Gael Enriquez, Joseph Abalos, Marilyn Tison, okay, nagdi-discuss na ng mga ebidensya. Medyo mahirap lang pong mag-discuss ng mga parole evidence, ang iba pang mga ebidensya dito. Masyado na po itong malalim para sa mga sinisimplify po natin ang mga discussion. But I know Frui Vita must be very learned. No? Mukhang either law student or lawyer din po ito. Magandang gabi po. Pwede po kayong sumali sa ating talakayan. Angelo Redaha dyan sa Malolos, Bulacan, at marami pang iba. Thank you very much po. At yung iba pang mga nakikinig, maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa atin. Usapang Legal. Sasagutin po natin, attorney, paano kung paano kung ako ang totoong anak, no? At yung isa ay simulated lang, no? Pwede ko bang questioning ang pagiging anak? Nandito kanina, ikaw yung hindi totoong anak. Kanina siya yung hindi totoong anak. Ngayon, balik na rin natin ang kwento. So kung kayo naman ang nasa panig, baka naman sabihin, napaka-unfair mo, attorney. So bigay natin yung sa panig naman noong totoong anak. Para patas ang kwento, dahil alam ko, nasa mundo, merong ganun talaga, no? So, pwede ko bang questionin ang pagiging anak ng kapwa ko takapagmana kung duda ako? Yan, di ba? So, pwede. Sa paanong paraan? Yan po at iba pang ating tatalakayin, no? By the way, bagaman at may mga ganitong legal na issue, na maaring meron kayong laban, ako ang totoong anak, biological child ako, ikaw, simulated ka, birth lang ang meron ka. Hindi po ito hadlang para pag-usapan ninyo ng mabuti at isang tabi na lang yung legal na usapin na yan. Dahil ito po ay pwede ninyong mapag-usapan na magkapatid. At minsan, hindi po kailangang maging pareho kayo ng dugo para magkaintindihan.
mas maganda po kasi kapag ka po dinala po ninyo ito sa korte, lalo na kung kakarampot lang naman, kapag ka po dinala ninyo sa korte, ang panalo dyan yung abogado ninyo dahil wala pong abogado na papayag na libre or pro bono ang ganitong usapin. So mas maganda po na pag-usapan na lang ninyo kesa gastusin ninyo sa abogado. No? Bagaman at kung lalapit kayo sa akin ay pabor po sa akin yun. Pero hindi po yun ang intensyon natin dito. Ang advokasya po natin, ang pinupromote po natin sa programa ay kayong magpamilya. Regardless kung magkadugo kayo o hindi, no? At dahil kayo naman ay nagturingan na magkapatid, pinalaki kayo ng parehong magulang, maganda po na kayo ay mag-usap, magkaintindihan at igalang na lang natin, no? Na wag masyadong swapang, no? Share. 'Di ba? Pag nakasara daw lagi ang iyong kamao, ang inyong palad, ay walang makakapasok, wala ring lalabas, pero wala ding makakapasok, 'di ba? So kung gusto ninyo na nag-uumapaw na biyaya, matutong mag-share sa inyong mga, lalo na sa inyong mga mahal sa buhay. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Maricar Angeles, at maraming iba pa. Magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala? Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful.
Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ito ay bunsod ng naitalabing 7 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH, Usapang Legal, kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Usapang mana with a twist. Kapag ka po ganito, medyo masalimuot na usapin kapag mana. Lalo na kapag ka po nag-umpisa ng magkamkam, lalo na kung may matinding pangangailangan o kaya naman actually kapag may matinding pangangailangan, medyo mas madaling intindihin. Pero yung talagang nagsasopang lang, mahirap intindihin yun na siyempre, aalma at aalma ka. Pero yung question kanina, ako na lang po ang nag-formulate ng question na yun. Kung halimbawa po, yung totoong anak, tapos yung isa ay simulated birth, pwede bang questionin yung pagiging anak ng kapwa tagapagmana? Kung duda ka na kung duda ka sa kanyang pagkatao or pagiging totoong anak. Ayan. So, pwede, syempre, pwede. Pwede mong questionin ang pagiging tagapagmana niya, kung ito ay simulated or fictitious ang birth record. Ayan. Pwede ba kahit air ka lang, namatay na si nanay at tatay Wala na makakapagsabi. Kapag ka po simulated, ang tinatanong mo talaga ay kasi ganito po, dalawang aspeto po ito.
yung question mo kung legitimate ba siya or illegitimate, no? Ibang usapin po yun dahil meron po yung prescriptive period. Mayroon 1, 2, 3, depende po sa sitwasyon. Pero pagka ang tinatanong mo ay hindi ka talaga anak ni nanay at tatay, kapag ka po ganitong sitwasyon, mas maluwag po yung batas, no? Pwede mo po yung questionin kapag ka nagkakaroon na ng settlement of estate. Ayan, yun po ang kagandahan doon. So pwedeng ipawalang bisa yung birth certificate kapag ka meron pong sapat na patunay na fictitious or simulated ang entries or impossible ang alleged na pagiging magulang. At ang ganitong action ay hindi action to impugn legitimacy, ha? Ito po ay action mismo na inaatake mo yung pagiging anak, no? Pagiging anak nung nagsasabi na tagapagmana din. Usapang Legal. Bakit pinapayagan ka? Ay syempre, apektado ang inyong mana, ang share mo sa mana. So i-contest mo po ang heirship niya, no, sa settlement of estate or sa estate proceedings, no? Pero kailangan po magbigay ng matibay na ebidensya na para patunayan na hindi nga siya totoong anak ng inyong mga magulang at fictitious or simulated ang kanyang birth record. Legal. So, primary evidence of affiliation, syempre, yung birth record o kaya may admission of kung ano mang dokumento na maaari makapagsabi or in support, no, doon sa claim mo. Usapang Legal. So ayan, Jerry sa Magaysay, Melvin Ogbamin, Evitz Escueta, sabi niya, agree attorney na i-share ang mana sa ampon. Lalo na kung may pinagsamahan naman, lalo na kung naging mabuti sa'yo, di ba? Palagay mo ba, gugustuhin ng mga magulang mo na pag-awayan pa ninyo yung mga properties na iniwan nila? Abay, kung akong magulang, abay, hindi na lang ako mag-iiwan. Hindi na ako mag-iiwan. Pag aawayan nyo lang pala, di magpundar kayo, no? Sapat na napaaral kayo. Ganun na lang. Ganun na lang ang panuntunan natin. Ganun na lang ang imulat natin ang ating mga anak sa ganito. Magsumikap kayo, no, para hindi kayo mag-aaway-away. Hindi namin kayo titirahan. I-enjoy na lang namin ito sa aming pagtanda. Attorney, ang gulo namin dahil din sa mana, ano ba ang gagawin namin? Ay depende po sa gulo, no? Paano po ba ang gulo na inyong nararanasan ngayon? Usapang Legal. Anyway, it has been a fruitful week. Sana po manatili po tayong mahinahon sa harap ng mga pagsubok, no? Ang daming mga issues ngayon, ang daming mga legal na issues, mga nakakagulo sa ating mental health. So relax lang po tayo. At meron po tayong Kring-Kring Panalo promo. Magandang gabi po sa inyo. Mananalo ng 500 pesos kung masasagot niya ang napakahirap na tanong natin tonight. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Ano po ang pangalan nila? Aubrey Alejandro po. Ang ganda ng pangalan, si Aubrey. Di ba merong song na ganyan? But anyway, taga saan po kayo, ma'am? Umingan, Pangasinan. Sa Umingan, Pangasinan, malayo din. Umuulan po ba dyan? Makulimlim po ngayon, ma'am. Hindi naman nagba-brown out. Hindi naman po. Ay, mabuti. Kasi di ba madalas din ang pagba-brown out yan. But anyway, ma'am, isa lang po ang tanong ko. Medyo mahirap-hirap to. Pasensya na, ha? Kailan po magsa-celebrate ng 87th anniversary ang DZRH? Or ito na lang, padalian natin. Pahirap-hirapan pa natin sobra. Ano po ang radio station na magsa-celebrate ng 87th anniversary sa July 15, 2026 at siyang pinakamatanda or kauna-unahang radio station sa buong Pilipinas? DZRH po. Okay, nanalo po kayo ng 500 pesos. Ang tabayanan po, stay on the line po, kakausapin po kayo ni Don Billionario. Maraming salamat po at congratulations. Usapang Legal. Ayan. So, thank you very much, Frui Vita. Yung mga nagtatanong po tungkol sa mana, padala nyo lang po yung question or kahit hindi po tungkol sa mana, pwede po ninyong ipadala sa akin sa bilang private message. Wag po sa DZRH News, wag din po sa DZRH News Television. Wala po akong access dyan sa kanilang sa Messenger, pero meron po akong page na kung saan kayo maaring magtanong. Wag lamang pong mabilisan, ha. Isa-isa lang, mahina ang kalaban. Magsama-sama po ulit tayo on Tuesday. Nakasama ko po sa kabilang side si
Jeric Barreto, mga taga DZRH TV at taga IT Department, mga taga Digital, thank you very much. Antabayanan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Magandang gabi po muna, Joseph Abalos, Juanita Racobo, lagi siyang nanonood sa atin, Miss Eileen Aragon, Rico Parangalan Mataak, Jeremiah Beringel, Iton Bulalayaw, naka-birthday ko pala, Leslie Medinilla, Oscar Peke, Elmer Magno, Tita Sita Arevalo, gayon din sa'yo Michael Dacumos, or Michelle ba ito? Gayon din McLaren Bentley, Aparato, Songgapong at maraming iba pa. Magbabalik tayo on Tuesday. Ako po ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal.